Unahin nating silipin ang daloy ng trapiko sa holiday rush sa NLEX Balintawak. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Rafi, sa mga sandaling ito ay maluwag pa ang magkabilang direksyon ng North Luzon Expressway. Rafi, itong nakikita natin na maliwag na Balintawak Toll Plaza ay halos ganito rin daw ang eksena ngayon sa iba't ibang mga toll plaza sa kahabaan ng NLEX, gayon din sa ECTEX. Pero Rafi, siyempre kung babiyahe pa norte ngayong Kapaskuhan, asahan na raw na simula mamayang hapon hanggang sa December 24 ay daragsana ang bilang ng mga sasakyang babiyahe. Pero bago nga tayo umere ay nakita rin natin ang mataas na volume ng sasakyan na pamaynila sa southbound yan ng NLEX Valenzuela, kaya mayroong nagaganap na pagbabagal sa daloy ng sasakyan doon. Ayon sa NLEX, inaasahan din na ang susunod na weekend, December 27 hanggang 29 ay meron ding high traffic volume. Inaasahan din ang maraming bilang ng mga sasakyan na babiyahe sa bagong taon o mula yan sa January 3 hanggang January 6. Ang abiso ng NLEX sa mga motorista magbiyahe sa mga non-peak hours para hindi maabala. Tinatayang 1,500 na tauhan naman ng NLEX ang nakadeploy para sa traffic at toll systems nila ngayong Kapaskuhan para matiyak nga ang maayos na biyahe sa kahabaan ng NLEX. Yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa NLEX. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Ian Cruz. Papayagang dumaan sa EDSA mga provincial bus sa limitadong oras simula po ngayong araw. Ayon sa MMDA, makakadaan sa EDSA mga provincial bus mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga mula po ngayong araw. Buong araw naman silang papayagang dumaan sa EDSA mula December 26 hanggang January 2 dahil maluwag na raw ang daloy ng trapiko. Sa tala ng MMDA, mahigit 2,000 provincial buses ang makikinabang sa kautusang ito. Nagdadatingan na rin sa pier sa Maynila ang mga biyaherong pauwi sa Visayas at Mindanao. Balitang hatid ni Jomar Apresto. Makalipas ang mahigit 2 taon, ngayon lang muli nagkita-kita ang magkakapatid na sina Michael, John at Jen. Magkakahiwalay raw kasi ang kanilang trabaho sa Baguio City, Laguna at Cavite. At dahil magpapasko, sama-sama silang uuwi ngayon papunta sa kanilang mga magulang sa Butuan. Matagal na kasi hindi kami nagkita eh. Maghanda konti kasi matagal na hindi nagkasama. Ang second-year college student naman na si Charis, first time daw magbabarko pauwi sa kanilang bahay sa Bukidnon. May mga pasalubong din daw siya para sa kanyang 7 kapatid. May chocolates, pabango, spend time with family, ganun. Yun yung nilolook forward ko. Kung marami ang mga pauwi sa mga lalawigan, marami rin naman na magbabakasyon sa Metro Manila ngayong Pasko. Tulad na lamang ng 20 years old na si Anila na mahigit 10 taon daw hindi nakauwi rito. Galing pa raw sila ng Ozamis ng kanyang kuya at pinili nila makabanding ang kanilang tatay ngayong Pasko. Ano lang po, like vacation, like ganon. Saan po, kung saan gusto ng papa ko. Ang 22 years old naman na si Julden, galing din sa Ozamis at first time daw magpapasko sa Metro Manila. Magtatrabaho na raw kasi siya rito bilang call center agent. Ang office mates namang sila Eileen at Divina, dadalo raw sa kanilang Christmas party na gaganapin sa Metro Manila. Kabilang daw sila sa top employees ng kanilang pinapasukang recruitment agency. Pupunta kaming Tagaytay, hopefully, after ng Christmas party. Uwi kami 23, may ticket na kami. Nauna nang sinabi ng Philippine Ports Authority na posibleng umabot sa 4.5 million ang mga pasahero sa mga pantalan mula December 15 hanggang katapusan ng Christmas season sa January 3. Pinakamarami raw sa Batangas Port kung saan dumaraan ng Rore buses papuntang Visayas at Mindanao. Sabi rin ng PPA, 3 ang bagong x-ray machine na inilagay rito sa terminal ng Manila North Port upang mapabilis sa pag-iinspeksyon. Naisaayos na rin daw nila ang ibang pasilidad para makatulong sa mga kababaihan, senior citizens at mga PWD. Hinahabol din nila na matapos ang kanilang bagong air conditioning system para sa kaginhawaan ng mga pasahero. Mas mabilis ang paglagay po ng bagahe diyan, tuloy-tuloy na at makikita naman po agad niya ng ating baggage x-ray operators kung meron po ba sa mga bagahe yung mga ipinagbabawal po at kung meron man makukonfiska po agad 'yon. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Balita sa Luzon mula sa GMA Regional TV.
Problemado ang biyahe pa Bicol dahil sa matinding traffic sa isang bahagi ng Camarines Sur. Chris, kumusta ang sitwasyon sa Cam Sur? Rafi, bumper-to-bumper na traffic ang naranasan ng ilang motorista at biyahero sa Andaya Highway sa Lupi, Camarines Sur. Isang lane lang kasi ang nadaraanan sa bahagi ng highway sa Barangay Kabutagan matapos na masira ng landslide ang kalsada. Dagdag kalbaryo pa ang baku-bakong kalsada at mga sasakyang nagka-counterflow. Sabi ng mga motorista na karamihan ay pa-Bicol at Visayas, umaabot hanggang 5 oras ang pagdaan ngayon sa naturang highway kumpara dati na 1 oras lang. Nagtutulungan na ang Highway Patrol Group, Land Transportation Office at Department of Public Works and Highways sa pagmamando ng trapiko. Nagsimula na rin ang pagsasaayos sa gumuhong parte ng Andaya Highway. Beep, beep, beep sa mga motorista, may inaasahan na namang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, base sa 4-day trading, may nakikitang taas presyo na 1 peso and 10 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos sa kada litro ng diesel. 35 hanggang 70 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Habang 90 centavos hanggang 1 peso kada litro ang posibleng taas presyo sa kerosene. Posible pa magbago ang numero na yan batay sa resulta ng trading ngayong Biyernes. Dahil Martes karaniwang nagpapatupad ng pagbabago sa presyo, matatapat ang oil price hike sa mismong bisperas ng Pasko. Kabilang sa dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, ang lumalakas na dolyar kontra sa piso at ang pagbaba ng stock ng krudo sa Amerika. May tsansa pa rin maging bagyo muli ang binabantayang low pressure area sa Mindanao na dating bagyong Kerubin. Huli ang namataan 35 kilometers northeast ng Dipolog City sa Zamboanga del Norte. Posible muli itong maging bagyong Kerubin pagdating sa West Philippine Sea ayon sa Pag-asa. Sa ngayon, magpapaulan pa rin ang LPA sa Palawan, Visayas at Mindanao. Magiging maulan din sa ilan pang panig ng Luzon dahil sa shear line o pagsasalubong ng malamig na amihan at ng mainit na easterlies. Apektado muli ang Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon ng amihan. Ngayong araw, asahan po ang heavy to intense rains sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. Katamtaman hanggang malalakas na ulan naman ang mararanasan sa ilang lalawigan sa Southern Luzon, sa Central at Western Visayas at sa Mindanao. Bukas, may intense rains din na mararanasan sa Quezon at ilang bahagi ng Bicol at Mimaropa region. Matitinding ulan muli ang asahan sa Quezon at ilang panig ng Bicol. Pinaalerto ang mga residente sa banta ng baha o landslide. Nauwi sa pisikalan ng away kalsada na aabot sa 10 minor de edad sa Caloocan. Ang mga sangkot nakainom umano. Balitang hatid ni Bea Pinlac, exclusive. Noong Miyerkules ng madaling araw, kitang papunta sa himpilan ng Barangay 13 sa Caloocan ang ilang menor de edad. 2 sa kanila, nakaposas na pero tila may inaaway pa rin sa kanilang likuran. Maya-maya, dumating na rin ang ilang pulis kasabay ang iba pang kabataan. Hanggang sa loob ng barangay hall, mataas ang tensyon at hindi pa rin sila maawat. Sangkot ang mga menor de edad sa away kalsada na nauwi sa pisikalan. Ayon sa barangay, sa bahagi na to ng A. Mabini Street na ilang metro lang ang layo mula sa simbahan, sumiklab ang rambulan na kinasangkutan ng humigit kumulang 10 menor de edad. Nung simbang gabi, habang naka-duty kami, may dumating na isang group na nakakala naman namin dahil magkakilala nga, kaya lumapit sila. Maya-maya doon na nagkaroon ng kumpultahan, biglang mabilis ng pangyayari, nagkaroon ng biglang away kaagad, nagkasalpo agad. Dali-dali namang yung mga tanod natin umawat. Nakainom umano ang mga menor de edad na sangkot sa rambulan. Galing sila sa birthday. Tapos parang nag-abot sila doon. Yung isang kabataan na involved sa doon sa away, may kalmo siya dito sa ganito. Parang sampalan, kalmutan, sabunutan. Wala po silang mga dalang mga bagay na nakakapinsala o nakakamatay. Nadamay rin daw ang 2 motor na nakaparada sa may simbahan. Sa dami po ng mga tao, yung 2 motor na nakaparada, parang nasagi, bumagsak yung 2. Wala naman sira, tumumba lang.
Ang pinag-ugatan ng away, Inamin naman nila na sila yung magkakaibigan din dati. Na nagkaroon ng tampuhan, na lumala yung tampuhan nila, kaya sila nagkaroon ng away. Parang ay pumayag na makabati niya yung dati niyang kaaway. Away barkada lang. nagkaayos din kalaunan ang mga kabataan ayon sa barangay. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Nasagip ng City Veterinary Office ang asong ibebenta umano para katayin sa Lawag, Ilocos Norte. Sa bayan naman ng Bacara, may natagpo ang bangkay na palutang-lutang sa ilog. Ang may balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Laking gulat ng isang residente na tatawid sana sa Bislac River sa Bacara, Ilocos Norte nang may makita siyang isang palutang-lutang na bangkay. Natukoy ang pagkakakilanlan ng bangkay na si Celso Saturnino, isang magsasaka. Ayon sa investigasyon, nanggaling sa inuman ng biktima bago ang insidente. Posible siyang namatay sa pagkalunod. Wala namang nakikitang foul play sa insidente. Isang asong sugatan at ibinebenta umano para katayin ang nasagip ng City Veterinary Office ng Lawag, Ilocos Norte. Ayon sa mga otoridad, itinawag sa kanila ng gurong si Nicky Antonio ang nakita niyang social media post kaugnay sa aso. Nagamot na ang mga sugat ng aso. Iniimbestigahan ng pulisya kung posibleng managot sa paglabag sa Animal Welfare Act ang lalaking pinagkunan ng aso. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Friday latest na mga mare at pare. Bukas na ang much-awaited Parade of Stars ng Metro Manila Film Festival 2024. Tampok dyan ang makukulay at nagagandahang disenyo ng floats ng 10 pelikulang kalahok sa MMFF. Magsisimula ang parada ng alas 2 ng hapon sa Kartilya ng Katipunan sa Natividad Lopez Street hanggang sa Manila Central Post Office. Dadaan din ang Parade of Stars sa ilang pangunahing kalsada sa Maynila gaya sa Recto at Taft Avenue. Paalala sa mga motorista, umiwas sa mga nasabing kalsada o maghanap ng alternatibong ruta. Kasama sa mga pelikulang mapapanood sa MMFF this Christmas, ang GMA Pictures at GMA Public Affairs entry na Green Bones. Sa ibang balita, may panibagong impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito sa panunuhol umano ng bise sa ilang opisyal ng DepEd at pagwaldas umano sa pondo ng bayan. Wala pang bagong sagot ang bise pero dati na niyang itinanggi ang mga alegasyon sa kanya. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Tatlong impeachment complaint na ang inihain sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Tumatayong complainant sa ikatlong reklamo ang mga pari, abogado at miyembro ng NGO. We believe VP Sara committed something illegal and something immoral against the Filipino people. For us, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness. Kasama raw sa mga dahilan kung bakit dapat matanggal sa pwesto ang bise, ang anilay culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. May kaugnayan pa rin ito sa mali umanong paggamit ng bise sa confidential funds. This is based on the results of the committee hearings done by Congress. This is based on the facts that the disbursements of the confidential funds, the disbursements were not properly done. The use of fictitious individuals. Binanggit din sa ikatlong reklamo ang umano'y panunuhol ng bise sa ilang opisyal ng DepEd na inilahad sa mga pagdinig sa Kamara. Tanong ng mga complainant, kung hindi i-impeach si Vice President Duterte, ano raw ang pipigil sa ibang opisyal ng pamahalaan sa paglustay sa pera ng taong bayan? It's no longer just the legal and constitutional obligation of the members of the House of Representatives to impeach and for the Senate to remove from office the sitting Vice President of the Republic of the Philippines. It has now become their moral obligation
to do so. Inendorso na ni Camarines Sur 3rd District Representative Gabriel Bordado at Aambis OWA Party List Representative Lex Anthony Chris Colada ang ikatlong impeachment complaint. Sabi ni Bordado, walang sino man kahit anong ranggo o impluensya ang mas nakatataas pa sa batas. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, hindi pa niya natatransmit ang naunang dalawang impeachment complaints sa Office of the Speaker. At gaya ng naunang dalawang impeachment complaints, ang ikatlong reklamo ay ire-review ng Legal Department ng Kamara. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Vice President Duterte. Pero ilang beses na rin niyang iginiit na walang naging mali sa paggamit ng OVP ng confidential funds. Dati na rin niyang itinanggi ang alegasyon ng panunuhol. Nauna na rin niyang sinabi na haharapin niya ang anumang reklamo o kaso laban sa kanya. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naaresto na ang sinasabing finance officer ng Zun Yuan Technology Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Nahuli na mga operatiba ang Chinese citizen na si Pan Meishu sa isang restaurant sa Pasay. Wala si Pan Meishu nang salakay ng PAOK ang Pogo Hub sa Bamban noong Marso. Dalawa sa mga nakumpiskang sasakyan doon ay nakapangalan kay Pan. Mahaharap siya sa mga kaso kaugnay sa immigration violations at human trafficking dahil sa koneksyon umano niya sa ni-raid na Pogo Hub. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ni Pan Meishu. Dead on the spot ang isang driver sa karambola sa C5 sa Taguig. Bunsod niya ng pag-araro ng isang 22-wheeler sa isang motorsiklo at 3 pang sasakyan. Balitang hatid ni Bam Alegre. Pasado alas 8 kagabi na maaksidente ang isang 22-wheeler dump truck sa southbound lane ng C5 sa bahagi ng barangay Pinagsama, Taguig. Nagmula sa sakyan mula northbound lane at nagkat umano patungong southbound lane. Dito na inararo ng dump truck ang kasalubong na 2 SUV at motorsiklo. 2 ang sugatan, sakay ng mga sasakyan ito at agad dinala sa ospital. Isang motorcycle rider, pinadala ko kagad sa Taguig Pateros District Hospital kasi meron siyang injured sa right foot niya. Bali yung buto niya, meron siyang pagdurugo, kaya pinadala kagad namin sa ospital. Upon arrival, another one na may-ari naman nung sasakyan na nabangga din, meron siyang sustained na spinal injury. Kaya nung upon arrival din ng ambulance, pinadala namin siya sa St. Luke's Medical Center. Pinakanapuruhan ng isang AUV na naka-head-on collision ng truck sa gilid at naipit sa railings ng highway at ng mga puno. Dead on the spot ang driver at natagalan ng mga rescue workers sa pag-retrieve ng kanyang katawan. Kinailangan pa ng crane at boom truck para hilahin ng kaunti ang dump truck at maabot ang napinsalang AUV. Ang traffic sa C5 tumagal ng ilang oras. Ilang oras na nakakalipas mula ang aksidente at pasado hating gabi na, pero ganito pa rin yung sitwasyon dito. Nananatiling nakabalagbag yung truck at kailangan ng heavy equipment para may alis ito, pati na ang inipit nitong sasakyan sa may bandang mga puno. Ang driver ng truck nasa kustodiya ng Taguig Traffic Bureau at tumanggi magbigay ng pahayag sa GMA Integrated News. Mag-isa lang siya at walang pahinante. Nagtamo siya ng ilang sugat. Sumubok pa raw siyang umalis sa pinangyarihan ng aksidente ayon sa barangay. Bumangga na siya at huminto na sila rito. Yung driver bumaba dun sa truck. Then siguro na-shock siya or pumunta ng kalsada. Kumbaga parang tatakas, kaya hinabol siya ng tanod namin dito tapos ng mga bystander. Magsasagawa ang mga pulis na investigasyon sa sanhi ng aksidente. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasunog ang isang dredger vessel sa Manila Bay kahapon. Kita ang makapal at maitim na usok na nanggagaling sa MV Hinds 31. Rumisponde naman ang 2 barko ng Philippine Coast Guard para apulahin ang apoy. Pasado alas 4 ng hapon ang maapula ang sunog. Wala namang naiulat na nasaktan. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang sanhi ng apoy. Nasunog ang isang barracks ng mga truck driver sa barangay Maybunga sa Pasig. 4 na sasakyan ang nadamay. Balitang hatid ni James Agustin. Ginisin na naglalagablab na apoy ang mga residente ng barangay Maybunga sa Pasig kaninang mag-alas 2 sa madaling araw. Mabilis na tinupok ng apoy ang barracks na matatagpuan sa loob ng compound na paradahan ng mga truck. Itinas ng Bureau of Fire Protection ang unang alarma. 9 na fire truck nila rumisponde, bukod pa sa mga fire volunteer group. Napula ang apoy matapos ang halos 40 minuto. Nakaligtas ang 6 na truck driver at pahinante
na natutulog noon sa barracks. Sa bilis ng pangyayari, wala silang naisalbang gamit. Nalipungatan din ako kasi pagsigaw ng helper ko na sabi niya sa akin, sabi niya sunog daw. Kaya bigla na ako bumangon. Ayun, nagtakbuhan na kami. Ay malaki na yung apoy. Ay kagaling ko lang sa biyahe. Saan nyo nakita yung apoy? Sa Kisaminga. Nadamay rin sa sunog ang mga unahang bahagi ng 3 truck na nakaparada sa harapan ng barracks. Habang tupok na tupok at hindi na mapapakinabangan ang isang motorsiklo. Lisensya ko, wallet ko, nandun lahat. Ay, wala na. Itong ganito na lang ako. Walang, kahit yung damit naman, wala akong ano. Kasi sa loob ng truck ang damit ko eh. Ay, kung nakakuha ko sana ng susi, na ko yung truck ko. Na-atras. Maging ang isang motorsiklo inabot ng apoy. Nagising na lang po ako sir, nagsisigawan sila. Tumakbo lang po ako dito para isalba po yung motor nung ko, tsuhin. Pero inabot pa rin po eh. Pero pagdating po nung bombero, pina-sprayhan po namin ito. Problema sa electrical wiring ang tinitingnan ng BFP na posibleng sanhi ng apoy. Based on ocular inspection, ang pinaka nakikita lang po namin na parang pinagmulan po is sa electrical po doon sa may kisame. So since natutulog po sila, hindi po nila certain kung alin po doon kasi yun po, nagising lang sila. Nakita nila may usok sa may kisame. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ipinagdiwang ng Mapua University ang kanilang pagkampyon sa NCAA Season 100 Men's Basketball. Todo cheer ang mga taga-Mapua nang silaban ng bonfire bilang bahagi ng selebrasyon. Binati at nakipag-selfie naman sa mga estudyante ang players ng Mapua Cardinals. Nagkaroon din ng fireworks display. Ayon sa presidente ng Mapua, masayang-masaya sila dahil mahigit 3 dekada ang kanilang hinintay para sa kampyonato. Malaki raw ang kanilang pasalamat sa men's team para sa tagumpay na ito. Inaasahang nasa 3,000 bibiyahe ngayong araw sa Manila Northport sa Maynila. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Joseph Morong. Joseph! Rafi, nagsisimula na nga dumating itong ating mga kababayan na uuwi sa kanilang mga probinsya para sa Pasko at sari-sari yung kanilang mga bit-bit ngayong huling weekend bago ang Pasko sa Martes. Pamilya yung mga bumabiyahe dito at papauwi sila dun sa mga probinsya sa katimang bahagi ng ating bansa. Ayon sa Philippine Ports Authority, Rafi, sa araw na ito ay inaasahang aabot sa 3,000 na mga pasahero ang aalis dito sa Northport sa Maynila para bumiyahe papunta sa mga probinsya ng Iloilo, Coron at sa Palawan at sa Cagayan de Oro. Para naman sa kabuuan ng holiday mula December 15 hanggang January 5, tinatayang 4.5 million na mga pasahero ang gagamit ng iba't ibang pantalan sa buong bansa. Sa ngayon, Rafi, ay wala pang kinakansela na biyahe ang PPA. Bagaman, tinututukan ng PPA yung sitwasyon doon sa Mindanao kung saan merong low pressure area sa may bahagi ng Zamboanga del Norte. Ang payo po ng PPA, hanggat hindi pa kinakansel ngayon, pero mag-monitor daw po kayo ng mga advisory ng Pag-asa. Narito ang pahayag ni Attorney Mark John Palomar, Assistant General Manager for Operations ng Philippine Ports Authority. The suspension is made by announcements by the Philippine Coast Guard. Sila kasing in charge. The moment we receive notice from the Coast Guard na may suspension, we immediately stop travels and we take care of the passengers. Rafi, dun sa mga kababayan natin na ngayon lamang na libre sa kanilang mga trabaho at nag-iisip kung kaya pa ba nilang bumiyahe gamit ang mga barko sa kanilang mga probinsya. Unfortunately, ayon dun sa kumpanya ng shipping na nag-ooperate dito, yung hanggang December 25 ay fully booked na yung mga tickets. So kung gusto niyo umuwi, baka sa January 1 sa December 31 kasi yung opening na lamang ay mula December 26 yung mga available na mga ticket. Abiso rin ng PPA, kung kaya nyo ay 4 na oras bago yung inyong schedule na biyahe, dapat nandito na kayo sa airport para mas maginhawa ang inyong magiging biyahe dahil dadagsa na yan. At ang kanilang peak na inaasahan ay December 22 sa linggo. Rafi? Maraming salamat, Joseph Morong. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Ininspeksyon ng law enforcement agencies ang bus terminal sa Davao City upang masigurong ligtas ang mga bibiyahe ngayong Pasko. Cecil, ano na sitwasyon doon?
Rafi, sumailalim sa surprise drug testing ang bus driver sa Davao City Overland Transport Terminal. Isa-isa silang hinanapan ng dokumento at saka pinapunta sa drug testing area ng PIDEA. Bahagi yan ng Oplan Harabas at Oplan Biyahing Ayos para matiyak na nasa kondisyon ang mga driver sa inaasahang mahabang oras ng biyahe. Nakabantay rin sa terminal ang LTFRB 11 at LTO para masigurong sapat ang mga bumabiyahing bus at walang sasakyang kolorom. Naroon din ang help desk para bigyang serbisyo ang mga pasahero. Mamayang gabi pa hanggang linggo, inaasahan ang pagdagsa ng mga pasaherong uuwi sa kani-kanilang probinsya. Ang Christmas shopping ng isang mag-anak na uwi sa disgrasya matapos silang araruhin ng sasakyan sa Lapu-Lapu City dito sa Cebu. Sa Iloilo City naman, natagpo ang patay ang isang alagang aso. Ang may init na balita hatid ni Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Nakagapos ang mga paa, may saksak sa katawan at wala ng buhay nang matagpuan ng isang asong Siberian Husky sa Ticod, Iloilo City. Duda ng pamilya, ang kapitbahay nila ang may kagagawa nito. Ayon naman sa itinuturong kapitbahay, pinatay ng aso ang kanilang manok at ilang sisiyo. Inamin niyang hinampas niya ng silya ang aso pero hindi umano siya ang sumaksak at gumapos sa aso. Hindi, huwag niya kabalo. Gabi kung nandi siya mo. Wala gito mo ka balukon sa ito, naghimo sa to sa ido. Wala. Ayon sa may-ari ng aso, handa naman daw silang magbayad para sa namatay na manok at sisiw ng kapitbahay. Nga agin ginaamon ido. Pwede man bala pwede man kami din makadtuan o ma-report sa any authorities nga amon naka-damage ang amon ido. Sa ngayon, wala pang plano ang may-ari ng aso na magreklamo sa pulisya o magsampa ng kaso. Patay ang isang ginang sa Lapu-Lapu, Cebu matapos araruhin ng isang sasakyan habang naglalakad sa gilid ng kalsada. Ayon sa pulisya, bibili lang sana ng gamit pang Christmas party ang biktima kasama ang kanyang kaanak. Sugatan ang 4 niyang kaanak. Sa investigasyon ng Lapu-Lapu City Police, nakaidlip umano ang driver ng pribadong sasakyan na isang Canadian national. Reklamong homicide ang isinampa sa driver na pinalaya muna matapos makapagpiyansa. Wala siyang pahayag. Nauwi sa rambol ng mga kabataan ang pagbubukas ng Idlak Festival of Lights sa Haniway, Iloilo. Ayon sa investigasyon ng pulisya, mahigit 10 minor de edad na kabataan ang sangkot sa gulo. Nadamay ang isang minor de edad na aawat lang sana na ginulpi at pinagtutulungan pa. Ang minor nga nakasuot isang nga bayo, amo gika ang nasa putihan ni dalabalamam kay ang purpose na malang tani sini kay matambag lang ni sa rambol nga una kay kapira na ning hugnak sang rambol mo. Hindi na dinatna ng mga pulis ang mga kabataan na agad tumakas. Wala naman umanong malalim na dahilan sa gulo, maliban pa lang sa nagkainitan ang magkabilang grupo. Luan May Rondina ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga ninong at ninang dyan, may bago at malulutong na pang-aginaldo na ba kayo sa inyong mga inaanak? Nako, mukhang nag-aabang na rin yung mga inaanak ko ha. Simula raw sa Lunes o 2 araw bago ang Pasko, pwede na raw makuha mula sa mga bangko ang bagong pera ng Pilipinas na may bagong disenyo. Kung ano ang itsura niyan, alamin sa Balitang Hatid ni Mariz Umali. Ito ang Visayan Leopard Cat na tinatawag ding maral. Matatagpuan ang mga ito sa Negros at Panay Island at itinuturing na vulnerable o nanganganib maubos sa IUCN Red List of Threatened Species noong 2008. Isang Visayan Leopard Cat sa mga bagong mukha ng polymer banknotes ng Bangko Sentral. Tampok ang piling endangered at native species ng mga hayop at bulaklak, mga likas na yaman at katutubong hobby sa Pilipinas. Ito ang itsura ng mga bagong polymer banknotes o pera na makikita na natin sa sirkulasyon simula sa susunod na linggo. Bukod sa 1,000 piso kung saan tampok ang Philippine Eagle, tampok naman sa 500 peso bill ang Visayan Spotted Deer, Palawan Peacock Pheasant sa 100 piso at Visayan Leopard Cat sa 50 piso. The first Philippine polymer banknote series is smarter, cleaner, and stronger.
Smarter because they have advanced anti-counterfeiting features and a smaller carbon footprint. Cleaner because viruses and bacteria do not survive on polymer as long as they do on paper. And stronger because they last longer than their paper counterparts. And if they do get dirty, you can easily wipe them off with a damp cloth without any damage to the banknote whatsoever. Another key advantage is security. Counterfeiting has always been a problem for economies around the world, but polymer banknotes are a notable progressive change. Their advanced security features make it more difficult to replicate. Simula December 23, pwede nang makuha ang bagong banknotes sa mga bangko. Pero limitado muna ito sa Greater Manila area. Sa Enero na mapapalawig ang sirkulasyon nito sa buong bansa. Ayon sa BSP, pwede pa rin gamitin ang mga lumang perang papel. Pwedeng ito, Pep. Bawal planchahin. Opo, plastic po ito, so talagang masisira po. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang tulog na lang, Pasko na biyeros! Kalimutan muna ang mga problema. Kung babonggahan ng mga pailaw at dekorasyon ang pag-uusapan, itabi nyo. Mga tagapataan na raw ang bahala. Dinuguan at suman sa Noche Buena? Bakit? Ang dinuguan nila, hindi raw basta-bastang napapanis. Kayang abuti ng isang buwan. Immortal yarn? So, ilan years ago niyo po niluto ito? 2 years ago na siguro. 2 years ago. Okay. Okay po, start natin ang pagtikim. Aged dinuguan. Okay po. Ito na siguro yung pinakamatamis na dinuguan na natikman ko. Ang sarap. Kapag mag-uuwi po ako. Pagte-take out ko kayo. I mean, tama po. Nakapag-Christmas party na ba ang lahat? Kung hindi pa, may suggestion akong regalo para sa inyong monito o monita. Sus, napakadali. Hello. Side mirror. Ang galing, ang galing. Tama nga naman, hindi mo na kailangan dito. Ay, alam ko na to kapag umuulan. Tama. Ano kaya ang laman ng regalang ito? Smells fishy. Hello. Pinaka-obvious sa lahat. Ay, malamig. Naka-box. Hello. Siyempre pagkain. Isda. Hello. Wait. Tinapa. Samahan niyo akong mamasko at makisaya sa Bataan. Merry Christmas mga biyeros. Unti-unti na rin nagsisidatingan ang mga pasahero sa Batangas Port. Kabilang sila sa mga pasaherong nagsimulang bumiyahe pauwi ngayong huling weekend bago magpasko. Todo higpit din ang ipinapatupad na seguridad sa Pantalan. Nagsagawa rin ng inspeksyon ng ilang K9 units. Sa ngayon, normal pa ang sitwasyon sa Pantalan. Update naman tayo sa sitwasyon sa airport terminals ngayong huling Biyernes bago ang Pasko. Kausapin natin si Manila International Airport Authority Head Executive Assistant, Attorney Manuel Jeffrey David. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning po. Pasensya na po, nakamute po pala ako. Good morning po. Yes po. Base po sa inyong monitoring, gaano karaming pasahero po yung inaasahan nating daraan sa ating mga airport terminals? Well, between December 9 and January 5 po, we're looking at around 4.3 million passengers will be going through NAIA po. Opo, nag-increase po ba ito compared sa mga nakarang taon? Yes po, we were looking at around an average of 11% increase po yan from 2023. Okay. Ano mga pagbabago po o adjustments yung asahan ng mga biyahero para sa mga daraan po dyan sa ating mga terminals ngayon? Okay po. Well, marami na po kasing nagawang improvements ang NNIC, no? As far as infrastructure improvements in the terminal is concerned. So kung makikita po nila, number 1 po, medyo malamig na po or comfortable na po yung temperature sa loob ng terminals. At the same time po, baka makikita rin po nila na may certain improvements po sa mga palikuran natin. So
hinabol po iyan para po make sure natin na medyo seamless ang pag-travel ng ating mga kababayan ngayong Kapaskuhan po. Kapag maraming tao, doon po nagkakaroon din ng aberya, hindi ho ba? Ngayon po ba may papangako ng bagong pamunuan na wala na mangyayari ngayong holiday rush? Everybody's preparing for all eventualities po, no? Pero syempre, sinasabi nga po natin, hindi naman po natin may iwasan ng lahat ng pangyayari. Pero makaasa po silang lahat na syempre ginagawa naman po natin ang nararapat para maibsan kung mayroon man pong problema. Ginagawan po ng paraan yan para maitama. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat din po. Si Head Executive Assistant Attorney Manuel Jeffrey David. Ilang araw nang napeperwisyo ang mga motoristang biyaheng Bicol dahil sa bumper-to-bumper traffic sa bahagi ng Andaya Highway sa Camarines Sur. At para sa update sa sitwasyon doon, makakausap natin si GMA Integrated News stringer Piwi Bacunyo. Piwi, gumagalo pa ba yung mga sasakyan dyan? Maganda na tanghali, Rafi. Sa ngayon ay maando naman ng mga sasakyan pero talagang napakabagal pa rin sa mga oras na ito. May improvement na ba? Meron bang ginagawang paraan para mapabilis man lang yung biyahe? Bukod siyempre sa pagkukumpuni sa mismong kalsada. O Rafi, itong mga kapulisan, itong LTO at HPG ay tumulong na sa ating mga kababayan. Ito maibsa naman yung traffic sa area ito. Sila ay tumulong na manghuli ng mga nag-counterflow at talagang nagiging pahirapan niya yung ginagawang pagbabando sa dami ng sasakyan dumadaan ngayon, Rafi. Kung 5 to 6 hours yung biyahe, gaano nakatagal in average yung tinatagal ng mga naiipit dyan, Piwi? Rafi, ayon sa mga residente ng Lupi Camsur, yung dating 1 oras na biyahe patungong Naga City ay naging 6 na oras. Samantalang yun namang galing ng Bicol, galing ng Visayas, patungo ng Maynila, ay inaabot hanggang 3 oras na pagkaipit sa trapiko, Rafi. Wala na ba talagang alternatibong dadaanan dyan sa bahaging yan, Piwi? Rafi, ang problema, yung dapat na pwedeng daanan sa Maharlika Highway sa part ng Cam Norte ay hindi rin madaan sapagkat nagkaroon din ng landslide doon nakaraang linggo kung kaya talagang mahirapang makaikot yung mga motorista. Piwi, ano pa ba nagpapalala sa traffic dyan sa Andaya Highway bukod dun sa kalsada? Meron bang mga, kuminsan pag ganyang trapiko, may mga nagka-counterflow di ba? Tama, Rafi. Isa sa mga problema dito ay yung mga nagka-counterflow at yung mga kabi-kabilang road widening at bridge projects ng DPWH. Ito yung sa mga dagdag na nagkapahirap sa ating mga kababayan. So talaga lumalabas, wala nang choice sa Piwi kundi tiisin yung traffic pagdating sa bahagi ng Andaya Highway, Piwi. Tama, Rafi, kaya nga ito, panawakan sa ating mga kababayan na magbaon ng maraming pasensya, talagang double-doubling pasensya sa pagdaan sa bahagi ito ng highway patungo ng Bicol. Maraming salamat sa iyo, GMA Integrated News stringer Piwi Bacunyo. Ipinasilip ni Kapuso Global Endorser Gabby Garcia sa inyong kumare ang kanyang Christmas paandar. Ang storya sa likod ng kanyang Christmas tree, alamin sa pagkatok natin sa kanyang bahay. Winter Wonderland Christmas. Yan daw ang theme ng Christmas tree ni Gabby Garcia this year. Inspired daw ito ng kanilang Canada trip with Boyfie Khalil Ramos. Last year kasi pumunta kaming Canada and sobrang in love ako sa place. So sabi ko parang gusto ko sa bahay ko next year, gusto ko ma-reminisce ang aking Canada trips. Kaya Winter Wonderland. Nagpatulong pa si Gabby sa mga professional stylist na sina Dave Sandoval at Ernest Pascual para i-set up ang kanyang Christmas tree na napapalamutian ng white and glittery Christmas balls, white flowers, pine cones, and a touch of dusty blue ornaments. Kasi every year talaga, we make sure na maganda yung Christmas tree namin sa bahay kasi it really sets the mood for the holidays. Pero kahit na very foreign ang kanilang Winter Wonderland theme Christmas,
Pinoy na Pinoy pa rin naman daw sila magdiwang ng Pasko. Most of the time sa bahay kami nagpapasko kasi iba pa rin yung Paskong Pinoy. Na-try na namin magpasko sa ibang bansa. Mas masaya pa rin talaga sa Pinas. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Fully booked na hanggang sa bisperas ng bagong taon ang ilang biyahe sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Latest tayo riyan sa On The Spot na report ni Oscar Oida. Oscar! Yes, Rafi, higit na mas marami na nga ngayon ang mga pasero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX kung ikukumpara sa bilang kahapon. As of 10 a.m., Rafi, umabot na sa halos 50,000 ang mga naitalang pasahero dito sa terminal. As expected, grabe na rin ang pilahan sa mga ticketing booths, lalo't marami pa rin ang mga umaasang makakakuha pa sila ng ticket. Kahit karamihan sa mga air-condition na bus, lalo na yung pabikol, ay fully booked na hanggang December 31. Ganun pa man, may mga available pa rin naman mga bus na tumatanggap ng mga walk-in. Yun nga lang, karamihan dito ay mga ordinary bus lang. Kaya maigi na ihanda ang mga sarili sa mahaba at mainit na biyahe kung sakasakali. Lalo't pagsapit ng may Andaya Highway sa Lubi, Camarines Sur, asahan na ang matinding pagbagal ayon sa LTO. Isang lane lang daw kasi ang nadadaanan sa lugar dahil ilang bahagi kasi ng kalsada ang nawasak due to soil erosion, bunsod ng mga nagdaang malalakas na pag-ulan. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Dahil bago na ang disenyo ng pera, kupas na ang kasabihan na buti pa ang pera may tao, pero ang tao walang pera. Oo, kasi ngayon mga hayop na ang nariyan. Ang sabi kaya ng netizens. Ayon kay Mary Gail Pimentel, maganda at kakaiba at may dagdag na kaalaman pagdating sa mga hayop. Request ni Mary, kung may 200 peso bill sana raw, tarsier yung ilagay. Ang sabi naman ni Judy Naing, maganda yan. Hindi na aamagin ng pera at hindi basta-basta nasisira. Ang sabi naman ni Leo Glase, makakalimutan ng mga bata kung sino ang mga naging bayani dahil wala na sila sa banknotes. Ayon naman kay Aaron Michael Arenda, bago ang disenyo pero hindi nagbago ang halaga. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayo maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali. Wagi ang dalawang Pinoy billiard players sa magkahiwalay na kompetisyon dito sa bansa at abroad. Si Johan Chua nakuha ang kanyang World 9-Ball title sa Marboys Open 2024 sa Parañaque. Panalo rin sa World 9-Ball si Jeffrey Roda sa 3rd Universal Chinese Taipei Open sa Taipei, Taiwan. Samantala, 5th placer naman ang Pinoy cyclist na si Mark John Lexer Galedo sa Tour of Guam 2024. Natapos niya ang 100-kilometer race sa loob lang ng mahigit 2 hours and 47 minutes at naunahan ang nasa 30 cyclist. Congratulations at good job sa inyo! 12 barko ng China ang namataan ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang nagpapatrolya sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Sa monitoring ng BIFAR, 2 China Coast Guard vessel at 7 Chinese Maritime Militia vessels ang nakapwesto sa labas ng Baho de Masinloc. Nagmamonitor naman daw ng mga ruta ang People's Liberation Army Navy Vessel 552 at 2 pang Chinese Militia vessel. Walang iniulat ang PCG na harassment o agresibong aktibidad mula sa mga nasabing barko ng China. Wala pang pahayag ang China kaugnay nito. Pero dati na nilang iginigiit na sila ang may karapatan sa South China Sea, kabilang ang Baho de Masinloc na nakapaloob sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Five days na lang bago magpasko at basta't Paskong Pinoy, hindi raw pwedeng mawala ang Christmas tree bilang display. Kaya naman ang isang guro sa Masbate City, bida online dahil sa kanyang Christmas tree. Imbes
Imbes na nakasanayang Christmas tree na ina-assemble, aba, gumawa ng sariling Christmas tree si Teacher Rachel ng Batuhan East Elementary School. Kwento ni Teacher Rachel na isipan niyang gawin ito nang bigyan sila ng go signal na mag-decorate ng classroom. Dahil limited budget, mga karton at colored paper ang ginamit niya para sa do-it-yourself Christmas tree. Kinagiliwan naman ito online dahil creative na nga, eco-friendly pa. May 2 million views na yan, kaya certified trending! At ito po ang Balitang Hali, bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.